At welcome sa programang Serbisyo Balita Live Online, and thank God it's Friday na naman. At syempre sa ating mga viewers dyan worldwide, ayan, at mukhang na-miss nyo kami pa ditong buong week na to. At pasensya na kung medyo nawala yung ating dalawang episode ng Lunes at Miyerkules dahil naging busy tayo sa iba't ibang mga gawain at syempre public service. Ito ang inyong lingkod, RJ Salgado. At ito naman po ang lingkod na sila Arnie Delva Barilo. Nagbabati po sa inyo ng isang mainit gabi at magandang buhay sa lahat ng viewers at listeners ng Serbisyo Balita News Online at Serbisyo Balita Live Online. Para po sa inyong mga hinaing, komento, panawagan, maaari po kayo mag-text sa Smart sa 0929-600-3001 at sa aking Globe na 0935-868-9375. At patuloy lang po tayong mag-like sa aming page na Serbisyo Balita para po sa mga lokal na balita po sa inyong lugar. Ayan, siyempre. At para sa ating mga viewers, ika nga, buong linggo tayo naging busy dahil sa ating mga commitments, ay siyempre, ihatid muna namin ang good news para sa buong Calabarzon. At isinagawa ng DILG ang taunang pagbibigay ng parangal sa mga katangi-tanging mga bayan, lungsod at lalawigan. Yan. Tumanggap ng Seal of Good Local Governance sa mga bayan, lungsod at lalawigan. Yan ay sa Tagaytay City na ganap. Binigyang pagkakilala ng Department of Interior and Local Government, DILG, ang 26 ng mga bayan, lungsod at lalawigan ng Calabarzon Region na nakapasa sa assessment ng CY 2015 Seal of Good Local Governance, CGLG, kamakailan sa Development Academy of the Philippines sa lungsod ito. Para makatanggap ang isang lokal na pamahalaan ng CGLG, dapat itong pumasa sa 3 core assessment ng GPH, Disasters Preparedness of Social Protection. Kinakailangan din makapasa sa isa sa 3 essential assessment na Business Friendliness and Competitiveness, Environmental Protection at Peace and Order. Kabilang sa mga ito mga lungsod ng Lucena, Bacoor, Calamba, Imus, San Pedro at San Pablo. Sa mga bayan naman ng Agoncillo, San Nicolas, San Luis at Taysan sa lalawigan ng Batangas. Mga bayan ng Carmona, General Mariano Alvarez sa lalawigan ng Cavite. Mga bayan ng Paclil, Pilar, Rizal at Santa Maria na lalawigan ng Laguna. Mga bayan ng Agdangan, Candelaria, Gumaca, Real at Sampaloc na lalawigan ng Quezon. At mga bayan ng Angono, Binangonan, Taytay at Teresa sa lalawigan ng Rizal, habang ang lalawigan lang ng Batangas na nabigyan ng pagkilala. Sa pamiging to ay nakikita ang maayos na pamahala ng mga lokal na pamahalaan ng 26 na bayan ng lungsod ng lalawigan. Ang Seal of Good Local Governance ay dating kilala bilang Seal of Good Housekeeping na pinasimulan ng DILG noong 2010 sa pamumuno ni Maong dating DILG Secretary Jess Robredo. Ayan. Ayun yung naganap na pagkilala. Pagkilala. Siyempre, congratulations sa lahat ng mga recipients. Lalo-lalo na kay Mayor Timmy Chipeco ng Calamba. At siyempre, si Mayor Edna ng si Mayor Baby Katakis ng Luzon ng San Pedro. At syempre si Mayor Janet De Leon ng bayan ng Taytay Rizal. At syempre si Mayor Walter Chubaria ng lungsod ng bayan ng GMA. Okay. At syempre yung sa General Trias at dyan sa Imos, mga tumanggap din ng award. Congratulations po. At syempre yung si kay Governor Vilma Santos ng Batangas, biri mo, siya lang ang katangi-tanging lalawigan na tumanggap ng parangal. Bakit kaya? Ayan, syempre yan ay siguro sa katapatan at kahusayan ng pamahalaan lokal. Ayan. Yan yung pinakamataas na pinagkaloob sa probinsya. Ayan, at syempre, siguro, nais lang nating i-point out yung kung bakit hindi siguro nabigyan ng lalawigan ng Laguna, eh isa sa mga criteria dito ay ang mahusay o sapat na pamamahala pagdating sa mga health services. At syempre, sumisimbolo ng integridad ng pamamahala yan. Ayan.
At nais muna nating maisingit lang kung tungkol naman sa mga health services. Yan, isa sa mga siguro na nakita na baka may pagkukulang nga sa ating sa lalawigan ng Laguna ang pamamahala sa mga district hospitals nila o kahit sa provincial hospital na hindi naman natin sinasabi na pero kalimitan dyan ay mga kulang sa kagamitan, kulang sa gamot. Ayan. At medyo dun ang siguro isa sa mga criteria na lampasan ng Batangas ang lalawigan ng Laguna. Siyempre, hindi lang siyempre sa Laguna. Nandiyan na rin siyempre yung lalawigan ng Cavite, Quezon, at Rizal. Siguro yung sa maayos at tahayag din ng pananalapi. Nandiyan din kasama rin. Siyempre, yung paghahanda rin sa mga sako na. Yun, maging sensitibo din sa higit na nangangailangan tulad ng kapansanan, kabataan, kababaihan, at siyempre mga katutubo. Bukas sa mga namumuhunan para sa pagdami ng negosyo at trabaho. Pagpapanatili at ligtas na kapaligiran. Yan, siyempre, yan yung mga sumisimbolo o factors na pinagbatayan sa pagkakaroon ng award o pagkilala. Yan, kung sa lalawigan ng Quezon, Cavite at saka Rizal, hindi natin tukoy kung ano doon ang hindi nilalamig. Pero kaya nga nais natin bigyan ng emphasis itong lalawigan ng Laguna dahil dito nakabase ang ating himpilan at monitored natin lalo na ang mga health services. Yan, kapag nung inilabas nating balita sa pahayagan natin itong linggong to, ay yung problema sa mga hospital dyan na kulang sa gamot at mga kagamitan. Yan, hindi pa nga natin tinukoy dyan. Yung minsan may mga natatanggap tayong mga reklamo hinggil sa kung paano makiharap ang mga hospital staff. Yan. So, nais lang natin, ito ay hindi naman na pagbabatikos. Ito ay eye-opener sa ating pamahalang panlalawigan kay Governor Romil Hernandez. Sana naman, bigyan nyo ng mas higit na atensyon itong mga district hospitals. Dahil hindi naman sapat yung sinasabi nating serbisyong tama karaban. Dahil, paano yung pang-araw-araw ng mga pumupunta sa mga hospital, nangangailangan ng medical assistance, yung mga medical services, dito tayo dapat nakatuon. So, panawagan sa Sangguniang Panlalawigan, baka pwede natin malapit na kayo mag-realign ng inyong mga budgets para sa taong 2016. Pakidagdagan naman ang budget para sa mga karagdagang gamot sa mga hospital. Yan ang serbisyong tama. I-priority ang health, diba? Ang mga gamot na kailangan dyan, yung pang